Mayroon bang sino man sa inyo na gustong magkaroon ng 10,000? Tanong ni Sofia sa mga pulubi na nagtitipon sa gilid ng daan. Suot ni Sofia ang malinis at eleganteng kasuotan, na binagayan pa ng mga mamahaling alahas tulad ng kwintas at singsing. Sa kabila ng kanyang marangyang itsura, wala siyang takot o pag-aalinlangan nang siya'y pumasok sa lugar kung saan maraming naghihirap. Hindi niya iniintindi kung siya'y manakawan o mawalan ng gamit, sapagkat alam niyang kayang ibalik ng kanyang pamilya ang anumang mawala sa kanya sa isang iglap. Si Sofia, na nagmula sa isang mayamang pamilya, ay lumaki na natatamasa ang lahat ng kanyang kagustuhan. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang pinagmulan ng kanyang pamilya, na minsan ding namuhay sa hirap bago nakamit ang tagumpay. Malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang, na nagsikap ng husto upang ilayo siya sa kahirapan. Dahil dito, hindi na niya kailanman naranasan ang mga bagay na kanilang tiniis noon. Nang marinig ng mga tao ang kanyang alok, agad na naglaki ang kanilang mga mata at nagtakbuhan papalapit sa kanya, animoy nakakita sila ng isang Diyos na nagkatawang tao. Ano naman ang kapalit niyan? Tanong ng isang pulubi, puno ng pagdududa. Napakasimple lang, sagot ni Sofia, habang hawak-hawak ang pera sa kanyang kamay. Gusto ko lang kayong makasama sa mga susunod na araw. Ako ang nauna. Tumabi kayo, sigaw ng isa, sabay tulak sa mga nasa paligid. Maawa po kayo sa akin. May 3 akong anak na kailangang pakainin, pagsusumamo ng isa pang pulubi. Seryoso ka ba? Ako na ang nararapat dito, dagdag pa ng isa, habang pilit na nauuna sa harapan ni Sofia. Mas kailangan ko yan para sa mga anak ko. Habang nagkakagulo ang karamihan, napansin ni Sofia ang isang pulubi na tahimik na nakaupo sa sulok, tila abala sa kanyang sariling ginagawa. Lumapit siya rito, dala ang kuryusidad. Ikaw, bakit hindi ka sumama sa kanila? Ayaw mo bang magkaroon ng pera? Tanong niya, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Nadismaya si Sofia sa kawalang interes nito. Hindi mo ba ako naririnig? Hindi ka ba interesado sa alok ko? Ulit niya, mas malumanay ngunit may bahid ng pagtataka. Sa wakas, iniangat ng pulubi ang kanyang mukha at tumitig kay Sofia. Sa kanyang mga mata, may bakas ng lungkot ngunit wala ang kasakiman na nakita niya sa iba. Hindi ko kailangan ng pera mo, sagot nito ng mahinahon, bago bumalik sa kanyang ginagawa. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid, pati na si Sofia, sa hindi inaasahang sagot ng lalaki. Bakit naman? Ayaw mo ba ng 10,000 na libre? Sasama ka lang sa akin ngayong gabi, tanong ni Sofia, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ng pera mo, sagot ng pulubi, ngunit hindi siya nilinggan nito, patuloy lamang sa kanyang ginagawa. Wow, isang pulubi na ayaw ng pera. Hindi ako nagbibiro, lalo na sa mga kagaya mong. Masyadong mataas ang tingin sa sarili, sagot ni Sofia, may halong pagtataka at pagkabigla. Nagulat siya sa tugon ng lalaki, tila hindi makapaniwala na may isang pulubi na tatanggihan ang ganoong alok. Okay, paano ba ito? Masyado ka bang mahal para bilhin? Sabihin mo, magkano ba ang kailangan mo para mapapayag kita? Tanong niya, may halong inis. Sinabi ko na, hindi ako interesado sa iyo, muling sagot ng pulubi, ngayon ay mas matigas ang tono. Marami namang iba dyan na mas nangangailangan ng pera mo. Hindi ako isa sa kanila. Kung ganoon, ano ba ang gusto mo? Gagawin ko, basta sumama ka sa akin, pagpupumilit ni Sofia. Hindi alintana ang mga tingin ng ibang mga pulubi na tila naiinis na sa kanilang kasamahan. Ang ilan sa kanila ay nag-aalangan, baka biglang magbago ang isip ng dalaga. Saan ka nga ba makakakita ng ganoon kalaking pera? Sino bang tatanggi sa ganoon? Ngumisi ang pulubi, tumigil sa kanyang ginagawa at hinarap si Sofia, 50,000, sagot niya ng diretso. Napatingin si Sofia sa kanya, nag-iisip kung papayag ba siya sa hinihingi ng lalaki. Alam niyang ang 50,000 ay hindi biro, malaking halaga na iyon para sa isang pulubi, sapat na para sa ilang buwan o higit pa. Natawa si Sofia sa narinig. 50,000, tanong niya habang dinudukot ang kanyang bag. Ang ibang mga pulubi sa paligid ay hindi na makapaghintay, nanlalaki ang mga mata sa kaba at pananabik kung ano ang ilalabas ng dalaga. Eto, kulang pa ba? Tanong ni Sofia, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang iniabot ang pera sa pulubi. Seryoso ka ba talaga? O desperado ka lang? Tanong ng pulubi, tila natatawa sa kilos ng dalaga.
Ano bang pakialam mo? Sagot ni Sofia, bahagyang iritado. Ngayon, eto na ang 50,000 mo. Sasama ka ba o hindi? Dagdag niya, ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng bahagyang pagkasuya. Tinitigan ng pulubi ang pera sa kanyang kamay, tila nagdadalawang isip kung kukunin ba niya ito. Habang nag-aalangan, tumingin siya sa kanyang mga kasamahan. Nagkatinginan ang mga ito at tumango, tila nagbibigay ng pahintulot. Sa wakas, tumango rin ang pulubi bilang sagot kay Sofia. Bigay mo na lang ang pera na yan sa mga kaibigan ko, at sasama na lang ako sa iyo ng libre. Tapos na ang usapan, madiing sabi ng pulubi habang taas noo itong nakatingin kay Sofia. Hindi maipaliwanag ni Sofia kung bakit ayaw nitong tanggapin ang pera. Para sa isang tao sa kalagayan nito, napakalaking bagay na ang ganoong halaga. Ngunit sa kabila nito, hindi niya mapigilan ang mapangiti sa ginawang tugon ng lalaki. Talaga, seryoso ka ba? Sa'yo ko inaalok ang pera, pero ibibigay mo sa mga kaibigan mo, tanong ni Sofia, na may halong pagtataka ngunit may ngiti sa kanyang labi. Diretsong tumingin ang pulubi sa kanya at walang pag-aalinlangan na sumagot. Oo, tulad ng sinabi ko, hindi ko kailangan ng pera mo. Mas kailangan nila ito kaysa sa akin, paliwanag nito habang tinuturo ang kanyang mga kasamahan. Napatawa si Sofia sa narinig. Okay, ang weird mo, sagot niya, ngunit may halong paghanga sa kanyang tono. Kinuha niya ang malaking halaga mula sa kanyang bag at iniabot ito sa mga pulubi na naroroon. Hindi maitago ng mga ito ang kanilang kasiyahan habang hawak-hawak ang pera. Isa itong bihirang pagkakataon na makakita sila ng ganoong kalaking halaga. So, ano pa ang hinihintay mo? Pumasok ka na sa kotse, utos ni Sofia, may halong biro ngunit seryoso ang tingin. Tumayo ang pulubi, kinuha ang kanyang gamit, at sumunod sa dalaga. Oy, pre, salamat sa malaking tulong na ito ha. Sigaw ng isa sa mga kasamahan ng pulubi habang masayang hinahati ang pera. Ang bait mo talaga, pre. Maraming salamat, dagdag pa ng isa. Naiwan ang mga pulubi na puno ng tuwa habang isa-isa nilang pinaghahatian ang pera. Samantala, nakangiti si Sofia habang pinagmamasdan ng pulubi na dahan-daang sumasakay sa kanyang sasakyan. Alam niyang tagumpay na naman siya sa kanyang plano. Ngunit ang hindi alam ng lalaki ay may nakatagong layunin si Sofia sa lahat ng ito. Kinabukasan, dinala ni Sofia ang pulubi sa salon ng kanyang kaibigan na si Maria. Isang maliit ngunit maayos na studio-type salon ang lugar na iyon, na inuupahan ng kanyang kaibigan. Gusto ko, bilhan mo siya ng mga damit sa mall at ituro mo na rin kung nasaan ang shower room dito, utos ni Sofia kay Maria habang nakangiti. Hindi pa niya ipinapakilala ang kanyang sarili sa pulubi at wala pa siyang balak gawin iyon. Sige po, masusunod po ang kagustuhan mo, ma'am, sagot ng pulubi, na ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Hindi maiwasan ni Sofia ang mapangiti sa naging sagot nito. Ilang sandali pa, biglang nagring ang cellphone ni Sofia. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag, ngunit imbes na sagutin ang tawag, agad niya itong pinatay. Ibinulsan niya ang telepono at muling ibinaling ang atensyon sa pulubi at sa trabahador sa salon. Ano pa ang hinihintay niyo? Wala na tayong oras, madiing sabi ni Sofia, na may halong pagmamadali. Tumango naman ang babaeng trabahador at agad ay nalalayan ng pulubi upang simulan ang kanilang gagawin. Habang pinagmamasdan ng pulubi, hindi maiwasan ni Sofia ang makaramdam ng kakaiba. Parang may mali sa kilos ng lalaki, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Tahimik niyang sinubaybayan ang bawat galaw nito habang unti-unti itong naglakad palayo, kasunod ang babae na nagtuturo kung saan matatagpuan ang shower room para makapagsimula na sa pag-aayos. Pagkalipas ng ilang minuto, nagdesisyon si Sofia na puntahan ang kaibigan niyang si Maria, na kasalukuyang nasa kanyang opisina. Magalang siyang kumatok at naghintay ng ilang segundo bago buksan ang pinto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang ngiti mula kay Maria, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Marami na silang pinagdaanan, kaya't sanay na silang magbulungan ng mga sikreto sa isa't isa. Sofia, sino na naman yang bagong dala mo sa salon ko? Saka saan mo na naman siya napulot? Tanong ni Maria, na may halong pagtataka habang humihigop ng mainit na kape. Napatawa si Sofia sa tanong ng kaibigan. May plano kasi ako, sagot niya, sabay buntong hininga. Gusto ko silang turuan ng leksyon sa mga pinapagawa nila sa akin, dagdag niya, habang maingat na umupo sa harap ni Maria.
Tahimik namang nakikinig si Maria, na maayos ang pagkakaupo. Alam mo naman ang pamilya ko. Gusto nila akong ipakasal sa isang mayaman pero bastos na lalaki. Parang normal na lang yun sa mga mayayaman, di ba? Sagot ni Maria, na may bahagyang inis sa boses. Ngumiti si Sofia at nagpatuloy, kaya naisip ko, dalhin itong pulubi sa isang family date kasama yung lalaking pinagkasundo sa akin. Gusto kong makita nila kung paano magkaiba ang dalawang tao, paliwanag niya, sabay tawa sa ideya ng kanyang plano. Muli niyang naalala si Mateo, ang lalaking madalas niyang makita sa opisina ng kanyang ama. Isa itong direktor sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang pamilya. Palagi niyang nakikita si Mateo tuwing dumadalaw ito sa kanilang bahay, kaya't hindi na bago sa kanya ang presensya nito. Ngunit sa kabila ng maayos na itsura at pagiging business-minded ni Mateo, hindi niya gusto ang ugali nito. Para kay Sofia, pakiramdam niya ay kokontrolin lamang siya nito kung sakaling matuloy ang plano ng kanyang pamilya. Lumaki si Sofia sa isang mayamang pamilya, kung saan nakuha niya ang lahat ng kanyang gusto. Mabait naman ang kanyang pamilya, ngunit dahil sa pera at kapangyarihan, tila nagbago ang kanilang mga pananaw. Sa kagustuhan nilang mapanatili ang kanilang kayamanan, napagdesisyonan ng kanyang pamilya na ipakasal siya kay Mateo. Sa kabila ng lahat, nanatiling determinado si Sofia. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang maipakita sa kanyang pamilya na hindi pera at kapangyarihan ang sukatan ng tunay na kaligayahan. Yun ba ang pulubing sinasabi mo? Tanong ni Maria habang bahagyang nakaturo sa direksyon ng shower room kung saan naroon ang pulubi. Napatawa ang dalawa sa sitwasyon. Oo, siya nga, sagot ni Sofia habang nakangiti. Nagbibiro ka ba? Seryoso ka dito, Sofia? Muling tanong ni Maria, sabay higop ng kape mula sa kanyang tasa. Hindi ako nagbibiro, Maria. Seryoso ako sa plano ko, sagot ni Sofia na may halong determinasyon, habang patuloy silang nagtatawanan. Pero teka, hindi ba may kinakasama ka na? Sino nga ulit yun? Tanong ni Maria na may bahagyang kunot sa noo. Si Mateo, maikli at diretso na sagot ni Sofia. Ah, si Mateo nga pala. Ano na bang balita sa inyo? Tanong ni Maria na tila nagiging mas interesado sa usapan. Napabuntong hininga si Sofia bago sumagot, hindi ko talaga siya gusto. Masyado siyang mukhang pera at parang ayaw niya akong pakawalan, sagot niya na may halong inis, sabay higop din ng kape mula sa kanyang tasa. Tumango lamang si Maria, halatang naguguluhan sa plano ng kaibigan. So, ano ngayon ang balak mo? Tanong niya nang may bahagyang pagkaintriga. Simple lang. Gusto kong gawing maayos ang lahat. Gusto kong gawin siyang isang normal na gwapong lalaki, isang lalaki na hindi mo aakalain na pulubi siya, paliwanag ni Sofia habang huminga ng malalim. Yun lang ba? Game? Sagot ni Maria habang nakangiti, tila nasa sabik sa ideya. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa magiging transformation ng pulubi, biglang pumasok si Alessandro, ang asawa ni Maria. Si Alessandro ay nagmula sa isang mayamang pamilya, ngunit tila hindi ito nagdadala ng kasiyahan kay Maria. Oh, hi Sai. Andito ka pala. Hi sweetheart, bati ni Alessandro habang pumasok siya sa opisina na may ngiti sa labi. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Maria na halatang nagulat sa biglang pagdating ng asawa. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan, halatang hindi inaasahan ang presensya nito. Huwag mong sabihing manghihingi ka na naman, dagdag niya na may bahagyang inis. Nagtaka naman si Sofia sa mga nangyayari. Hindi niya lubos maisip kung ano ang pinagdadaanan ng kaibigan mula nang maipatayo ang sala nito. Tahimik niyang sinubaybayan ang usapan. Alam mo na yun, akin na, may hinahabol pa ako at nagmamadali ako, sagot ni Alessandro na may ngiting tila may halong panunukso. Makinig ka, Alessandro. Pangatlong beses mo na akong sinisingil ng upa sa loob ng 2 buwan, at lalo mo pang tinataasan ang hinihingi mo. May trabaho ka naman, di ba? Sagot ni Maria na may halong galit at pagkadismaya. Tahimik lamang na nanatili si Sofia sa gitna ng sitwasyon, hindi alam kung paano tutugan sa tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Walang nagawa si Ki kundi manahimik dahil alam niyang usapan iyon ng mag-asawa. Si Alessandro naman ay tila walang pakialam at abala pa rin sa pagkalikot ng kanyang cellphone. Makinig ka naman, Alessandro. Nauubusan na rin ako ng pera, dagdag pa ni Maria, halatang may halong pag-aalala sa kanyang boses. Sweetheart, kung hindi mo gusto dito,
Bakit hindi ka nalang umalis? Malamig na sagot ni Alessandro, hindi man lang tumingin sa kanya. Pero Alessandro, pakinggan mo muna ako. Masyado nang mataas ang sinisingil mo sa akin. Wala na akong natitirang kita para sa sarili ko, pakiusap ni Maria, halos nagmamakaawa na sa kanyang asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumabas ang pulubi mula sa shower room, hawak-hawak ang kanyang lumang damit. Ang eksenang iyon ay tila naging hudyat ng kakaibang tensyon sa silid. Ano yan, Alessandro? Bakit ka nandito? Manghihingi ka na naman ba ng pera sa asawa mo? Sa pagkakaalam ko, may trabaho ka naman, sabat ng pulubi na may halong panunuya. Napahinto si Alessandro sa ginagawa niya sa cellphone at tila nagulat nang marinig ang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Napangisi siya, sabay lingon ng dahan-dahan. Nang magtama ang kanilang mga mata, bakas sa mukha ni Alessandro ang pagkagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Lorenzo, tanong ni Alessandro, halos pabulong. Mabilis namang tumingin si Lorenzo kay Sofia, na halatang naguguluhan din sa nangyayari. Kita sa mukha niya ang pagtataka habang ibinaling ang tingin kay Ki, na tila naghahanap ng kasagutan. Anong ginagawa mo dito, Lorenzo? Pautal na tanong ni Alessandro, halatang kinakabahan. Naligo lang ako dito. Bakit? Sagot ni Lorenzo ng diretso. Naligo? Oo nga, sagot ni Alessandro, pilit na ngumingiti ngunit halatang hindi komportable. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik tanong niya kay Lorenzo. Wala, nakipagkita lang ako sa asawa ko, di ba, sweetheart? Sagot ni Alessandro habang pilit na ngumiti kay Maria. Sigurado ka ba? O baka naman gusto mong ipaalam ko sa asawa mo ang mga pinagagawa mo kapag wala siya, tugon ni Lorenzo, may halong panunuya. Ang mga salitang iyon ay tila naging dagok kay Alessandro, na halatang hindi makahanap ng tamang sagot. Ang tensyon sa pagitan nila ay ramdam na ramdam, habang si Maria ay tahimik na nagmamasid, halatang naguguluhan sa sitwasyon. Tandaang magkaibigan sina Lorenzo at Alessandro noon, pareho silang trabahador sa iisang kumpanya. Subalit, minsang nahuli ni Lorenzo si Alessandro na nambababae at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nang malaman ito ni Alessandro, nagalit siya at siniraan si Lorenzo, dahilan upang masira ang kanilang pagkakaibigan. Hindi, biro lang yung kanina, Lorenzo, sagot ni Alessandro, pilit na ngumingiti. Biro lang yun, isang masamang biro. Pasensya na, Lorenzo, hindi na mauulit, dagdag niya. Biro lang, tanong ni Maria, bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng tiwala sa paliwanag ng asawa. Oo naman, biro lang yun, Maria. Ano ka ba? Muling paliwanag niya. So balik na tayo doon sa price rental ng salon na to, Maria. Doon pa rin tayo sa kung magkano ang napagkasunduan natin. Okay, dagdag pa ni Alessandro. Si Ki naman ay nagtataka sa mga oras na yun habang tulala kay Lorenzo. Hindi niya kasi maintindihan kung ano ba ang nangyayari. Okay, panigurado ni Maria. Oo, biro lang yun, pautal na sabi ni Alessandro. So ano, okay na ba tayo dito? Muling tanong ni Lorenzo kay Alessandro habang nakangiti ito. Oo okay na. So paano, mauuna na ako. May mga aasikasuhin pa ako. Have a nice day, saad niya habang hindi maiwasan na mapalingon pabalik kay Lorenzo. Si Maria naman ay nagtataka sa pagbabago ng ugali ng kanyang asawa. Hindi kasi siya ganong klaseng tao. Nasanay si Maria dito na palagi na lang ganon ang pakikitungo sa kanya nito. Oo see you, nakangiting saad ni Maria sa kanyang mister habang hindi pa rin mapigilan nito ang magtaka sa nangyayari. Si Alessandro naman ay dahan-daang lumabas sa opisina habang hindi makapaniwala na muli nitong nakita si Lorenzo. Pagkalabas ni Alessandro ay napabuntong hininga naman si Maria. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin sa mga oras na yun. Ngunit si Sofia ay tila ang naguguluhan. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at hinarap si Lorenzo. Paano mo siya nakilala? Nagtataka ito. Ngumisi naman si Lorenzo habang ang kamay nito ay pawang nasa dibdib at iniisip kung sasabihin niya ba sa dalaga ang totoo o hindi. Sa nakilala ko lang siya sa labas, pautal na ang sagot habang iniiwas ang tingin kay Sofia. Wow, naiwang tulala si Sofia. Oh my God, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan na niligtas mo ako sa lalaking yun, saad ni Maria. Ano kasi? Oo nga pala,
Ano nga pala yung susunod na planong balak niyong gawin? Pagbabago ng topic ni Lorenzo habang nakangiti ito sa dalawa. Si Sofia naman ay hindi matingnan ng diretso si Lorenzo at mukhang nagdadalawang isip ito sa kanyang ginagawa. Siguro kailangan pa namin baguhin lahat. Gupit sa buhok mo at saka fashion style mo, paliwanag ni Maria habang inihahanda nito ang ibang gamit sa mesa. Sige po, saad ni Lorenzo at sumunod naman ito sa isang trabahador doon. Iniwan nito si Maria at Koy na tulala sa loob ng opisina. Sinundan lamang ng tingin ni Koy si Lorenzo hanggang sa tuluyan na itong makalabas sa silid. Aminado naman si KY na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para lamang turuan ng leksyon ang kanyang pamilya. Nakakasiguro rin siya na totoong pulubi ang kanyang nabili. Bago tuluyang makalabas si Lorenzo sa silid ay tumingin muna ito kay Ki habang nakangiti. Hindi maitago ni Sofia ang sarili kaya binawian niya rin ito ng ngiti. Hindi din may tatago kay Lorenzo na gwapo itong lalaki at matipuno. Halos lahat siguro ng babae ay may pangalawang tingin para dito, kasama na siya doon. Pero dahil parte lamang siya ng kanyang binabalak na plano ay mas nananaig pa rin dito ang kanyang desisyon. Bumalik naman sa realidad si Sofia nang bigla na lang itong yakapin ni Maria mula sa kanyang likuran. Mukhang gwapo ang nakuha mo maganda rin ang katawan, bulong ni Maria sa kanya. Oo nga. Walang dalawang isip na bigla na lamang yung lumabas sa kanyang bunganga. Totoo ba? Tanong ni Maria. Bamantong hininga lang ang sagot ni KY. Okay, saad niya at isinandal ni Maria ang ulo nito sa balikat ni Sofia. Pero binabalaan kita Ki, huwag na huwag kang mahuhulog sa pulubi na yun, saad niya. Tumalikod naman si Sofia para harapin ito. Ako, mahuhulog ang loob sa isang pulubi. No way, saad niya at pagkatapos ay lumakad ng palayo habang ngisi naman si Maria sa kanyang mga sinasabi. Sinasabi ko lang, baka kasi diba? Hindi mo alam, ang aasar ni Maria. Puro ka talaga kalokohan. Ang ako'y ko lang sa kanya maging parte ng plano ko para sa mga magulang ko hindi para sa mga ganyang bagay. Wala akong panahon dyan, paliwanag ni Ki. Pero seryoso, salamat sa kanya kanina o hindi siguro dahil sa kanya. Baka nakuhanan na naman ako ng pera ng asawa ko, ani Maria. Bakit nga pala ganon siya sayo? Madalas nyo bang ginagawa yun? May pagtatakang tanong ni Sofia. Hindi ko alam, okay naman kami nung umpisa then naging successful siya sa kumpanyang pinapasukan niya. Siya na kasi ang nagbabayad dito hindi naman kita matawagan dahil nahihiya rin ako sayo, paliwanag ni Maria. Ano ka ba? Dalawa tayong nagtayo dito kaya mas may karapatan tayo dito no? Tsaka wala kang aasahan dyan sa asawa mo. Sa susunod, magsabi ka na sa akin. Kilala mo naman ako, nakangiting saad ni Ki. Basta huwag mong hayaan ang sarili mo na mahulog sa pulubing yun, ikaw rin, muli ay pagbabalik ni Maria sa kanilang usapan. Natawa naman si Sofia dito. Hay eto na naman tayo, Maria saad ni Sofia at nagtawanan na lamang ang dalawa. Ilang sandali pa ay naisipan na ni Maria na umalis muna ito sa kanyang opisina para sa aasikasuhin nito. Naiwan naman si Sofia ng mag-isa doon. Aminin man niya ay pati siya ay hindi makapaniwala sa nangyari lang kanina. Nag-isa si Sofia mag-isip-isip ng bagay tungkol kay Lorenzo. Ngayon niya lamang nakilala ang binata. Iniisip nito na baka may tinatagong sikreto ito sa kanya. Ang mas pinagtataka niya ay paano nakilala ng isang pulubi si Alessandro na isang successful businessman. Isa lang ba yung coincidence o baka talagang may sikreto ang binata? Tuloy naging isang palaisipan para kay Sofia ang binata. Sa kabilang banda naman ay inumpisahan na ni Lorenzo na bumalik sa dati niyang anyo sa tulong ng trabahador ni Maria dito. Mula sa kanyang mahahabang balbas at magulong buhok ay napalitan ito ng maayos na hindi maitatanggi na mas naging gwapo ito kumpara sa anyo niya kanina. Mula sa maduming damit ay agad na binilhan ni Sofia ito ng maayos at neneng kasuutan. Ilang oras din ang lumipas bago matapos ang buong pagbabago ni Lorenzo. Tumingin ito sa salamin. Hindi niya akalain na malaki na pala ang pinagbago ng kanyang itsura mula nang maging pulubi ito. Hinawa niya ang pisngi at namamangha siya sa sarili habang pinagmamasdan niya ito. Kakalabas lang ni Sofia sa opisina para kumustahin niya si Lorenzo sa kanyang anyo pero bigla na lamang may tumawag sa telepono niya. Kinuha niya ang cellphone sa bag at tinitigan kung sino ito. Si Mateo yun. Sinagot naman ni Sofia ang tawag dahil iniisip nito na baka may importante siyang sasabihin. Ano ka ba?
Pwede bang huwag mo na akong guluhin? Iwan mo na ako, sigaw ni Key mula sa kabilang linya na nagpagulat naman sa dalawa. Mabilis na ibinaba ni Sofia ang tawag at binalik ang cellphone sa kanyang bag. Nais sana nitong itanong ang tungkol sa kanilang kasal at binabantaan pa ang pamilya nito na kapag hindi siya sumama sa kanya ay ilulubog niya sa utang ang pamilya. Sino naman ang kausap mo? Tanong ni Lorenzo mula sa likuran ni Sofia. Umiling si Sofia dito at tila ayaw pag-usapan. Wala yun. Isa lang. Humarap si Sofia para pagsabihan na huwag nang magtanong si Lorenzo tungkol sa nangyari. Pero napahusay na makita niya ang itsura nito. Hindi makapaniwala si Koy sa kanyang nakikita sa harapan. Wala yun, yutol na sabi ni KY habang tinitigan ng binata mula sa ulo hanggang paa. Nagmistulang isang action star ang dating ni Lorenzo sa harapan niya o parang isang model sa isang sikat na brand. Hindi maitanggi ni Sofia nang maramdaman nito ang pagkainit sa pisngi nito. Tinitigan lamang siya ni Lorenzo habang nakangiti. Sa tingin ko mukhang okay na naman siguro ang pagbabago niya. Biglang singit ni Maria mula sa gilid nila habang inaangat nito ang kanyang kamay sa dibdib. Oo nga pala, you look familiar, mister. Nakita na ba kita? Tanong ni Maria. Ngumisi si Lorenzo habang nakatingin pa rin kay Sofia. Baka nagkibit-balikat naman ito. Baka sa ilalim siguro ng tulay nang mapadaan ka doon, paliwanag nito ang nakangiti. Natawa naman si Sofia sa kanyang sinabi, naghihintay kasi ito ng isang sagot na kung saan ay malayo sa kinalabasan. Iniisip ni Sofia ay isa itong mayamang modelo noon kaya napayuko na lamang siya at kumiti. Si Maria naman ay palaipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa at tila nahahalata niya ang ikilos ng kaibigan nito. Ilang saglit ay nagbigay naman ng isang palakpak si Maria na nagpabalik sa realidad kay Sofia. Oo nga pala, ito para sa'yo, saad ni Sofia at kinuha ang damit na binili mula sa kanyang bag, yan na siguro yung plano, huli na yan at sigurado akong matatapos na. Toto, Tara na, nakangiting dagdag pa ni Sofia. Tumingin naman sa dalawang dalaga si Lorenzo dahil wala itong alam sa kanilang susunod na gagawin. Ano nga po pala yung susunod nating gagawin? Tanong niya sa dalawa. Ay, oo nga pala. Sandali lang, saad ni Sofia habang lumalakad ito pabalik sa opisina para kuhain ang isang bagay. Sinundan naman siya ni Lorenzo. Si Maria naman ay hindi maalis ang ngiti kahit hindi siya sang-ayon na magkagustuhan ng dalawa at marahang sumunod na rin ito. Hindi na nagtagal si Sofia at Lorenzo sa opisina ng kaibigan, agad na rin silang umalis. Ayaw kasi ni Sofia na mas maabala pa ang kaibigan kaya naisipan niyang dalhin na lamang niya sa kanyang apartment ang binata. Hindi naman ganon katagal ang biyahe mula sa salon papuntang apartment at wala ring traffic kaya nakarating sila agad doon sa loob lamang ng 5 minuto. May tanong ako. Ano? Bakit? Bakit mo nga pala ako kailangan? Tanong niya habang inaayos ni Lorenzo ang kanyang damit sa harap ng salamin. Si Sofia naman ay nasa mesa nito nakaupo at tila may inaasikaso na kung anong bagay. Napalingon naman siya at ngumiti ng matanong yun, hindi niya kasi inaasahan yun. Sa totoo lang, wala naman talagang balak si Sofia na manggamit ng ibang tao para lang sa kanyang kalayaan, pero wala siyang magagawa, yun na lang ang natatanging paraan niya. Huminga muna ng malalim si Sofia at hindi alam kung paano niya ba ipapaliwanag ang lahat. Okay, ang pamilya ko kasi ay gustong akong ipakasal sa isang mayamang lalaki, pero hindi na siguro importante kung sino yun, pero kinamumuhian ko yun dahil bukod sa mayabang siya, bastos rin. Hindi ako sigurado na baka sa susunod na linggo o sa susunod na araw ay mag-aya ang pamilya ko ng isang family dinner kasama ang bastos na lalaking yun. Nasilaw kasi sila sa pera ng binata kaya siguro ganun na lang kadali para sa kanila na ipagkasundo ako, paliwanag ni Sofia habang nakayuko. At ikaw, tutol ka na magkaroon ng isang mayaman na asawa. Ayaw mo nun. Mas mabilis mo makukuha ang gusto mo. Maraming naghahangad na magkaroon ng maraming pera, saad ni Lorenzo habang isinusuot nito ang gamit na binibili ni Sofia para sa kanya. Wala akong paki kung gaano pa karami ang pera niya o kung gaano pa siya kayaman. Hindi ko siya gusto at kahit kailan hindi ko siya magugustuhan. Ayoko na pangunahan ako sa mga desisyon ko na dapat ako muna, gusto ko lang naman magmahal ng tunay, paliwanag ni Sofia habang napayuko naman ito. Si Mateo at ang ama ni Sofia na si Juanito ay pawang magkatunggali sa trabaho. Malaki ang utang ni Juanito kay Mateo. Si Mateo kasi ang tumutulong sa mga ito para mas lalong umasenso ang kumpanya nila.
Nasilaw ito sa kayamanan ni Mateo kaya agad na napagkasundoan ang dalawa na ipakasal si Sofia dito. Sandali, naiintindihan mo ba ako? Nagtatakang tanong ni Sofia. Oo naman, naiintindihan kita, sagot ni Lorenzo habang tinitingnan ang sarili kung komportable na ba ito sa kanyang kasuotan. Sila kasi hindi nila ako maintindihan. Pakiramdam ko lahat ng ginagawa nila sa akin may kapalit para sa akin. Wala naman talaga akong paki kung gaano pa karami ang perang meron sila, pero umaasa pa rin ako. Umaasa ako na balang araw ay tanggapin din nila yung gusto ko. Kaya ko ginawa to, pero parang hindi ka naman isang ordinaryong pulube na nakilala ko, paliwanag ni Sofia habang nakaupo at hinihintay si Lorenzo na lumabas sa kwarto. Tumayo ito at humarap sa pinto. May tinatago ka ba sa akin? May pagtatakang tanong niya. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin si Sofia na mababago niya ang isip ng kanyang mga magulang. Kahit pa galing sa isang mayamang pamilya ito ay nais niya pa ring makaramdam ng tunay na pagmamahal. Isang saglit pa ay bigla na lamang lumabas sa silid si Lorenzo at naabutan nito na nasa harapan si Sofia. Ano kasi? Nagkatitigan ang dalawa. Hindi naman maalis sa labi ni Lorenzo ang ngiti ng madatnan niyang dalaga. Si Sofia ay ganun rin. Ilang segundo ng katahimikan bago napagpasyahan ni Lorenzo na magsalita. Hindi naman siguro importante yun, di ba, Sofia? Tanong nito. Tanging sagot niya habang pinagmamasdan ang binata. Ano? Kailangan na pala nating umalis. Akala ko kasi sa susunod na araw pa ang family dinner namin. Tumawag kanina ang tatay ko at gusto niya akong kausapin. Panigurado akong naghihintay na sila. Pag-iiba ng usapan ni Sofia. Kahit pa itago, hindi maiwasan ni Sofia na magkaroon ng ibang pakiramdam para sa lalaking kanyang kasama ngayon. Sa loob ng ilang araw na pagsasama nila ay tila unti-unti na siyang nahuhulog dito. Pumiti naman ng kaunti ang binata habang tumatango ito. Agad kasing napagkasundoan ng magulang niya ang isang family dinner at nakakasiguro siyang nandoon na si Mateo. Malaking plano ang binabalak ni Sofia para sa ihaharap niya sa kanyang magulang. Mula sa unang mapagtagumpayan nitong bumili ng isang pulube ay balak nitong iharap naman ito sa mga magulang niya. Kinagabihan, oras na ng kainan sa isang mamahaling restaurant kasama ang pamilya ni Sofia. Ako na, ngumiti si Lorenzo nang dahan-dahan niyang tanggalin ang suot na jacket ni Sofia at inilagay niya yun sa sabaitan sa likod nito. Sige, tanging saad ni Sofia habang nararamdaman naman ito ang kamay ng binata na humahawak sa kanyang balikat habang tinatanggal nito ang jacket, hindi niya maiwasang umiti sa binata. Nagkatinginan muna ang dalawa. Paano? Muna ka na muna. Ano susunod na lang ako, pautal na sabi ni Lorenzo. Sige, saad ng dalaga na natawa naman ito sa kanyang reaksyon. Susunod na lang ako mamaya, kapag okay na ang lahat, muli ay paliwanag ng binata. Tumawa naman si Sofia dito. Habang siya ay nauna nang pumasok sa loob, balak kasi ng dalawa na bibigyan lang niya ng signal si Lorenzo na pumasok na. Ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa palayo ay muli niyang nilinggan si Lorenzo at ngumiti ito sa kanya bago tuluyang pumunta sa pwesto ng kanyang magulang. Sa reception pa lang ay tanaw na ni Sofia ang kanyang pamilya, naghihintay na lamang ang mga ito para sa pagdating niya. Kahit labag sa kalooban ni Sofia ang tumuloy ay inayos pa rin niyang sarili. Ayaw na kasing magmukhang batang paslit sa harapan ng kanyang mga magulang. Simple lang ang suot ni Sofia, naka-berdeng fitted dress ito at high heels. Habang si Lorenzo naman ay nakasuot ng isang pang-businessman. Sa pagkakaupo nito ay nakita na niya na planado ang lahat, sikat ang restaurant na yun kaya hindi nagatubili na binili ni Mateo ang lugar para sa kanila lamang. Andito na pala ang yun na kaiyak ko, saad ng tatay niya habang masayang nakikipag-inuman kay Mateo. Tila nagbago naman ang ihip ng hangin kay Sofia nang marinig niya ang bati ng kanyang ama, alam na kasi niya na may mangyayaring hindi maganda kung kaya naman ay ganon na lang gisado na niya ang kanyang ama. Mula pa noon na kapag may bagay itong hinihiling ay bigla na lang siyang magiging mabait na aso, hindi niya na lamang ito pinansin at ibinaling ang tingin sa kanyang ina. Ano pa ang meron at bakit nagpahanda kayo ng kainan? Nakangiting bati ni Sofia sa kanyang ina. Wala akong oras ngayon para sabihin sana sa yung isang magandang balita, meron kasi akong meeting mamaya, saad naman ng kanyang ama habang umiinom sa mamahaling alak nito. Ano, magandang balita? Tanong naman ni Kid Deta. Natawa siya sa sinabi ng kanyang ama. Kasunod ay nilinggan naman niya ang kanyang ina sa katabi na upuan nito.
Hindi niya ito nakita na nagreklamo sa sinabi ng kanyang ama, lagi kasi itong tagasunod lang sa kung anong plano nito, ni isang beses ata ay hindi niya nakita na sumalungat ang ina niya sa mga kagustuhan ng kanyang tatay. Naging mabuting anak din naman si Sofia katulad na lamang ng ilang normal na bata. Huwag mo na tanungin, mamaya-maya lang ay dadating na rin ang bisita natin, nakangiting saad ng kanyang ama. Naguguluhan siya sa nangyayari, hindi niya alam kung anong pinaplano ng mga ito. Habang masayang nagsasalo-salo naman sa pagkainan ay bigla namang dumating ang lalaking hindi inaasahan ni Kid Deta. Mama, paang sabi niyo tayo lang yung nandito. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Tanong ni Sofia nang makapunta siya sa pwesto. Kahit pa alam niya na pupunta si Mateo ay parte ng plano nito ang magpanggap na wala ito. Sweetheart, babala ng kanyang ama. Bahagyang naupo naman si Mateo sa tabi nito, umurong ng konti si Sofia para hindi ito damaikit sa kanya, nandidiri kasi siya dito. Ilang minuto ring tahimik si Sofia sa kanyang inuupuan, hindi niya gusto ang naririnig nito. Hindi niya kasi tanggap na sa gitna ng hapagkainan ay puro lamang negosyo ang kanilang pinag-uusapan. Nakaramdam ng pagkabuo si Sofia dito. Hindi pa rin siya makapaniwala na napapayag ni Mateo ang kanyang mga magulang sa kagustuhan nitong mangyari. Hindi niya maisip na titira siya sa iisang bahay na kasama ang bastos na binata. Pero ngumisi na lang si Sofia nang maalala niya na meron pala siyang planong binabalak, yun ang tamang oras para ipakita niya ang isang pulube sa harap ng kanyang mga magulang pati na rin sa kanyang mapapangasawa. Sofia, Deta Iya, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng kanyang ina. Bakit? Anong meron at tila nawawala ka ata? Tanong ng kanyang ama. Kita sa mata nito na binabalaan siya nito kahit pa hindi nito sabihin, sinalis ito na tumigil na siya. Sorry, hindi ko lang kasi gusto yung pinag-uusapan ninyo, saad ni Sofia habang nakatingin ng diretso. Sa kanyang ama, ano ka ba? Kunot noong sabi ng kanyang mga magulang na halos sabay pa itong sinabi. Sorry, ano nga ulit yung pinag-uusapan ninyo? Tanong ni KY sa mga ito. Hayaan niyo po muna na mag-isip si Ki, tita. Kakausapin ko na lang po muna siya, nakangiting bati naman ni Mateo. Inirapan ito ni Ki dahil sa unang pagkakataon ay ngayon lamang niya ito narinig na nagsabi ng salitang, po. Ano ba talagang gusto niyong mangyari? At bakit nandito si Mateo? Lakas loob na tanong ni Sai. Napagkasunduan namin na ikasal kayo ni Mateo, saad ng kanyang ama na agad namang nanlaki ang mata nito. Ano? Ayoko, sigaw ni Si na napatayo pa mula sa kanyang kinauupuan. Wala kayong karapatan na pangunahan ng desisyon ko sa buhay. Wala akong paki kahit gaano pa karami ang pera ng lalaking yan, hindi ko pa rin papakasalan ang isang katulad nitong bastos. KY, panimula ni Mateo. Ano? Ha? Gusto ko sana mag-umpisa tayo muli, nakangiting saad ni Mateo sa kanya. Ang ina ni Ki ay walang magawa kung hindi ngumiti na lamang sa nangyayari, sunod sa yearn kasi ito sa kanyang asawa. Kahit patutol ito ay wala rin siyang magagawa. Malaki ang utang ng mga magulang ni Sofia kay Mateo kaya naman wala itong magawa sa gustong mangyari ni Mateo. Dating kasintahan ni Ki si Mateo pero dahil sa pagiging bastos nito at mayabang ay iniwan niya ito. Ano, mag-umpisa, pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Malakas ang loob mo na mag-umpisa. Isa ka lang namang spoiled brat na walang alam kundi pera, bulalas ni Sofia. Sofia, sita ng kanyang ama. Please naman, maawa naman kayo sa akin, pagmamakaawa ni Sofia sa ama niya. Ma, wala ka man lang bang gagawin dito? Tanong niya sa kanyang ina. Iya, sundin mo na lang ang gusto ng papa mo. Para din naman yan sa ikakabuti mo, saad ng ina nito. Ano pa nga bang aasahan niya sa kanyang ina? Bata pa lamang ito. Kahit pa noong naghihirap sila ay lagi na lang nakaasa ang ina niya sa kanyang ama. Sofia, isa muli ay sita ng kanyang ama. Paano ba? Kahit pa kayo ang tunay kong ama, wala kayong karapatang pangunahan ng gusto ko. Ayokong magpakasal sa bastos na katulad niyan, saad ni Sofia habang masamang nakatingin kay Mateo. I don't believe this happening, saad pa ng ama niya. Aminado si Sofia na may itsura din si Mateo. Sa katunayan ay sikat itong modelo sa kanilang lugar pero maraming tao pa rin ang hindi alam tungkol sa tunay na ugali nito. Ayokong magpakasal sa isang katulad mo. Isa pa, Mateo, walang namamagitan sa atin, saad ni Kuzi. Ano ba, Kuzi? Ganyan ka ba makipag-usap sa lalaking kaharap mo? Tanong ng kanyang ina.
Nagbago naman ang ihip ng hangin. Tumayo si Mateo mula sa kanyang kinauupuan at masamang tumingin kay Sofia. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na nakilala mo at mas lalong hindi na ako ang lalaking nakausap mo dati, mariin itong sabi. Si Ki ay nanlaki ang mga mata nang marinig niya yun. Paano niya papakasalan ang lalaking hindi naman niya alam na buhay pa pala? Matagal na niyang nilimot si Mateo sa kanyang isipan dahil sa mga ginawa nito. Pagkatapos kasi ng insidenteng nangyari noon ay kinalimutan na niya ito. Mabigat ang kamay na inabot ni Kuzi noong siya ay nasa kalagayan ni Mateo kaya naman napag-isipan niyang umalis na ito at umuwi. Ang hindi niya alam ay matagal na pala silang naghihirap at kung hindi lang dahil sa tulong ni Mateo ay hindi sila hanggat muli. Kaya Ki, makinig ka muna sa amin. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sa katunayan, huling pagkakataon na to, mayabang na saad ni Mateo. Lumapit naman ng dahan-dahan si Mateo kay Ki. Gustong tumakbo ni Ki sa pwesto ng kanyang mga magulang pero hindi niya yun magawa sa oras na yun. Tila may kung anong bagay kasi na meron sa katawan nito na ayaw gumalaw. Natatakot ito na baka kung anong gawin sa kanya ni Mateo. Hinawakan ni Mateo ang balikat ni Sofia sa magkabilang kamay, pagkatapos ay bigla itong lumapit ng marahan kay Sofia. Ang ina ni Sofia ay aakman na sanang tumayo para pigilan ang dalawa pero nauna siyang hawakan ng kanyang asawa. Ang tatay ni Sofia ay wala man lang nagawa sa kinilos ng binata. Agad kasi nilang napagkasunduan ang usapan nila tungkol sa kanilang anak pati na rin kay Mateo. Alam mo sa totoo lang, naaawa ako sa'yo, bulong ni Mateo. Ayoko gawin to pero wala na akong oras para sa mga walang kwentang bagay. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Lubog na sa utang ang mga magulang mo, kung hindi dahil sa akin ay baka matagal ka ng pulube, dagdag pa nito. Ilang sandali ang nakalipat ay binitawan ni Mateo ito mula sa pagkakahawak. Napahawak naman si Sofia sa kanyang balikat. Kaya kung tatanggihan mo ako muli, bibilhin ko lahat ng kumpanya ng ama mo at lulubog kayong lahat sa utang. At pagkatapos nun, ikaw at ang pamilya mo lalapit sa akin at magmamakaawa. Naiintindihan mo ba ako, banta ni Mateo. Sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Lorenzo sa nangyayaring usapan ni Ki sa kanyang mga magulang. Ilang oras na kasi siyang naghihintay na senadoryasan siya nito na pumasok para lumapit ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin. Noong una ay iniisip niya lang na baka naging maayos ang kanilang usapan at muli ay napapayag nito ang mga magulang ni Sofia na hindi ituloy ang binabalak ni Mateo. Kilala ni Lorenzo ang buong pagkatao ni Mateo at palagay nito ay hindi ito papayag hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Lahat ng bagay para sa kanya ay may kapalit. Si Mateo rin ang isa sa mga naging dahilan kung bakit naging pulubi si Lorenzo. Ilang minuto pang lumipas at naisipan ni Lorenzo na silipin ang kaganapan. Nang mapansin niya na parang kakaiba ang nangyayari ay doon na siya umala at pumunta sa pwesto. Sa tingin ko, ayaw niya sa'yo, malamig na saad ni Lorenzo kay Mateo. Nang makapunta siya sa pwesto nito, agad hinawi ni Lorenzo ang kamay ni Mateo mula sa pagkakahawak ni sa dalaga. Ang mag-asawa naman ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nanlaki ang mata ng ama ni Sofia na makita niyang dumating na lang bigla sa harapan nila si Lorenzo. Pero, pautal na saad ni Mateo. Tumigil ka, hindi itong lugar para sa'yo, Mateo, bulalas ni Lorenzo. Pero ano kasi? Hindi mailabas ni Mateo ang kanyang nais sabihin. Si Sofia naman ay naiwang tulala sa gilid ni Lorenzo habang pinagmamasdan nito ang biglang pagbabago ng ugali ni Mateo. Mula sa mayabang na tao ay agad na nagbago ang mukha nito na kinakabahan at tila takot na parabang nakakita ng multo. Mr. Anderson, ikaw po pala yan. Oo, at sa tingin ko, oras na para umalis ka. Hindi ko alam na kayo palang dalawa ni Sofia. Pautal niyang saad at hinarap naman ang mga magulang ni Sofia na tila pati ang mga ito ay naguguluhan sa pangyayari. Bakit hindi niyo naman sinabi sa akin? Bakit hindi ko alam? Kung alam ko lang na andito siya di sana di na ako tumuloy. Oh my God. Sorry KY, I'm so sorry sa nangyari. Sorry po, yun na lamang ang tanging saad ni Mateo na makita niya si Lorenzo sabay umalis na ito. Si Koy naman ay naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao ni Lorenzo at kung ano ang mga bagay na tinatago nito sa kanya. Una pa lang ay iba na ang tingin niya dito. Teka nga, totoo ngang hindi ka pulube ano? Pulube, putol ng kanyang ina sa narinig nito. Magandang gabi po,
Nakangiting bati ni Lorenzo sa kanyang mga magulang. Teka, teka, sandali, hindi ko maintindihan, paghinto ni Sofia kay Lorenzo upang harapin niya ito. Ikaw si Lorenzo, Lorenzo Anderson. Siya yung milyonaryong ninakawan na hanggang ngayon hindi pa rin alam kung sinong gumagawa. Yun ang narinig ko sa balita, bulong ng ama nito sa kanyang ina. Ang totoo po niyan, hindi talaga ako ninakawan. Binigay ko lahat ng kayamanan ko sa mga nangangailangan, nakangiting saad ni Lorenzo habang nakatingin kay Sofia. Pagkatapos nun, na-realize ko na lahat ng tao ay habol lang sa akin ay pera. Mahirap para sa akin na maging isang pulube pero yun na rin siguro ang mas masayang araw ng buhay ko. Wala kasing nakakakilala sa akin tsaka mas gugustuhin ko pang manirahan sa ganong paraan kesa bumalik sa dati kong tirahan, paliwanag din Lorenzo. Pero bakit, saad ni Sofia? Pati kasi mga magulang ko, mas nakatuon ang pansin nila sa pera kaya sa akin. Simula nun, inisip ko na lang na lahat ng tao ay katulad ng mga magulang ko. Balak rin nila akong ipagkasundo sa isang babae na ang habol lang sa akin ay kayamanan ko. That's why I decided to give all my money to the people who need help, paliwanag muli ni Lorenzo. Pero hindi ko maintindihan. Ako rin, hindi ko rin maintindihan. Ngayong gabi hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Nakilala ko kasi ang isang babae na katulad kong hindi nasusukat ang yaman ng isang tao para sa pagmamahala ng dalawa, nakangiting saad nito. Si Sofia ay hindi mapigilan ng mapangiti sa kanyang sinabi. Naramdaman din ito na namumula ang kanyang mga pisngi. Unti-unti ay nilapit ni Lorenzo ang kanyang sarili kay Sofia. Pwede ba? Tanong ni Lorenzo. Walang atubili namang sinunggaban na ang bigla ng halik ni Sofia ito na bigla naman si Lorenzo sa ginawa ng dalaga hindi maipaliwanag ni Sofia ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon punong-puno ng saya ang puso niya dahil sa kauna-unahang beses ay nakatagpo rin siya ng isang lalaking mamahalin siya isang lalaki na mas mahalaga pa ang pagmamahala kaya sa pera ang mga magulang ni Sofia ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita at masaya silang dalawa para sa kanilang anak. Ilang buwan ang makalipas sa halip na sa apartment ni Sofia siya iuwi ni Lorenzo ay diniretso siya nito sa kanilang bahay nilinggan ni Sofia ito at tanging kindat lamang ang kanyang natanggap sa binata pagkadating nila sa bahay ay may kung anong pagmamadaling hinayla siya nito patungo sa bahay ng kanyang magulang sumunod na lang siya dito nagulat siya nang maabyutan niya ang kanyang mga magulang sa sala na hinihintay lamang silang dalawa na una na palang kausapin ni Lorenzo ang ama nito sa huli ay muling bumalik si Lorenzo sa dati nitong buhay pero patuloy pa rin itong tumutulong sa mga pulube lalo na nung mga kumupkop sa kanya noon mula sa banta ni Matios sa magulang ay si Lorenzo na ang bumili sa kanilang negosyo at masaya niya itong tinulungan hindi makapaniwala ang ama ni Key sa Reg Along binigay ni Lorenzo para dito ito ay ang titulo ng kanilang negosyo halos mapaluha ang ama ni Key dito saad ni Lorenzo na buong loob niyang ipagkakaloob ito sa mga magulang ni Sofia at hindi lang yun sabi pa ni Lorenzo ay handa rin nung tumulong sa kung ano pang pangangailangan ng negosyo ng mga ito pagkatapos nun ay masaya silang lahat na naging abala para sa handaan sa sasapit na Pasko si Sofia at si Lorenzo ay nakatoka para sa paghahanda sa alang ang mga magulang nito ay pawang nagtatrabaho para sa kusina para sa ihahanda nilang pagkain sa unang beses ay masaya ang napuno ng galak ang puso ni Sofia dito at sa pagkakataong ito ay totoo na yun. Marami pa siyang gustong itanong tungkol sa mga bagay-bagay sa pagkatao ni Lorenzo, pero alam naman niya sa kanyang sarili na makapaghihintay yun. Nilisan na ni Sofia ang apartment na kanyang tinitirahan. Malayo sa kanilang bahay at ang mansyon ng kanyang magulang ang naging permanenteng address nito kasama si Lorenzo. Sa loob ng ilang buwan ay hindi rin naging madali para kay Lorenzo ang mag-adjust sa kanyang pagkatao, nasanay kasi ito sa pagiging pulube. May pagkakataon kasi na hindi rin sanay si Lorenzo sa kanyang kinatatayuan ngayon, pero kalaunan ay unti-unti ring natanggap ang bagay na iyon. Oo. Ilang buwan na ang makalipas simula ng family dinner nila. Napagkasunduan kasi ng buong pamilya na sa iisang bahay lang nila ay celebrate ang araw ng Pasko. Gusto ni Lorenzo na sabay-sabay nilang sasalubungin ang araw na iyon. Ang bagong buhay ni Lorenzo kasama ang kanyang magiging asawa na si Sofia pati na rin ang mga pamilya nito. Ngayon ay nasa grocery store si Lorenzo para naman mamili ng iba pang kasangkapan sa kanilang handaan. May gusto ka pa bang ipabili at dadaanan ko na? Tanong ni Lorenzo. Napailing naman si Sofia dito. Hindi ko alam. Huwag mo akong tanungin sa mga ganyang bagay dahil wala naman akong kaalam-alam dyan. Natawa na lamang siya sa naging sagot ni Sofia. Napahirap na ng babae at naunang maglakad.
Walang nagawa si Lorenzo kundi habulin ito. Agad na kinuha ni Lorenzo ang kamay ni Sofia. Sige na, ako na ang bahala. Yung madalas na lang nating kainin ang ipaluto natin kay tita, saad nito kay Sofia bilang pambawi. May ibang gusto ka pa ba? Napaisip sa bahagya. Maya-maya ay hinayla ni Sofia si Lorenzo patungo sa kabilang direksyon. Kinuha ni Sofia ang ilang sangkap para sa kanyang gagawin na salad. Nakuha na kasi ni Lorenzo ang halos lahat ng kanilang pangangailangan kung kaya naman wala na siyang oras para mag-isip pa ng iba. Ilang saglit lang ay naisipan ng dalawa na umalis na sa bilihan. Puntahan muna natin ang mga magulang ko. Pag-aya ni Lorenzo kay Sofia nang may sakay nito sa kotse niya ang dalaga pati na rin ang kanilang mga pinamili. Hindi pa niya kasi nadadala si Sofia sa puntod ng kanyang mga magulang. Pulubi kasi siya nang mabalitaan niyang wala na ang mga ito. Napuno ng galit ang puso ni Lorenzo kung kaya ay hindi siya nagpakita sa mga ito. Ito pala ang kauna-unahang beses na dadalawin niya ang mga yun, hindi maitago na nagsisisi siya sa nangyari. Pero kahit pabaliktad nang makarating sila sa puntod ng mga magulang ni Lorenzo, napatawad na rin ni Lorenzo ang kanyang mga magulang. Ang suot niya ngayong damit na kulay puti at may disenyong araw sa gitnang bahagi ay ang huling alaala niya sa kanyang ama. Regalo yun ng kanyang ama noong kaarawan nito bago siya lumayas sa kanila. Mama, kasama ko nga pala si Sofia, bungad ni Lorenzo nang makarating sila at makaupo sa puntod ng kanyang mga magulang. Malinaw pa rin sa kanya ang pagpanaw ng mga ito nang mabalitaan niyang nangyari, kahit pa isang taon na ang nakalipas ay nasa puso niya pa rin ang sakit. Matagal na niyang binaon sa limot ang kasalanan ng mga ito which he was thankful for. Akala kasi ni Lorenzo na sa oras na iyon ay tuluyan na siyang mabubulok sa kinakasama nito kasama ang pera, maraming nagbago noon. Magandang umaga po, tita, tito, bati naman ni Sofia. Merry Christmas po and advanced Happy New Year, dagdag pa ni Sofia sabay pikit para ipagdasal niya ang mga ito. Samantalang si Lorenzo naman ay nakatitig lang sa kanya. Si Sofia ay isang magandang babae, hindi maitatanggi ni Lorenzo yun. Mas lalo siyang gumanda mula sa suot nitong brown fitted dress, simple lang yun pero walang papantay sa ganda nito. Habang nakatingin si Lorenzo dito ay hindi mawala sa isip niya na maswerte siya dahil sa unang pagkakataon ay nakahanap siya ng isang babaeng mamahalin niya hindi dahil sa dami ng kanyang pera o yaman kundi dahil sa pagmamahal. Lorenzo, bati niya pagkatapos nitong ipagdasal ang mga magulang ni Lorenzo. Pwede ba kitang kausapin? Tanong niya dito. Tutal naman ay tama lang sa oras na yun para sa kanilang dalawa. Tahimik ang lugar at tanging hangin na tumatama sa puno lamang ang kanilang naririnig, yun na rin siguro ang tamang oras para sa kanilang dalawa kung ano man ang balak nila pagkatapos nito. Ilang buwan na rin kasi ang nakalipas hanggang ngayon ay hindi pa rin klaro para kay Sofia kung ano ba ang meron sa kanila. Kahit pa hindi naging maganda ang kanilang umpisang pagsasamahan at pagkatapos lamang ng gabing binili siya ni Lorenzo ay hindi na nila napag-usapan ang tungkol sa bagay na yun, basta na lang kasi napapayag ni Sofia ang lalaki na sumama sa kanya para sa isang plano na kanyang binalak para sa kanyang mga magulang. Ano ba yun? Tanong ni Lorenzo. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na hindi ka pala talaga tunay na pulube, kaya pala nagtataka ako nung una kung bakit ayaw mo tanggapin yung perang inaalok ko sa iyo noon. Lalo na yung araw na nakasama kita sa salon ng kaibigan ko. Nagulat ako kung paano mo nakilala si Alessandro, paliwanag niya dito. Ano bang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Lorenzo. Gusto ko lang sana maliwanagan ang buong. Akala ko noon maliban sa aking pamilya, wala na akong makikitang rason para hindi ituloy yung pangarap ko. Pero nagbagong lahat simula nung gabing nakilala kita, nung unang nakita kita. Pinakita mo agad sa akin na hindi nasusukat ang pera ang pagmamahal ng isang tao, tinuro mo sa akin kung papaano magmahal. Huminga ng malalim si Sofia bago niya ipinagpatuloy ang sinasabi. Alam ko mahirap para sa atin sa dami naman ng pinagdaanan nating dalawa, gusto kong magpasalamat sa'yo. Dahil kung hindi dahil sa'yo ay matagal na siguro akong kasal sa isang lalaking hindi ko gusto. Siguro kung natuloy nga yung kasal na yun, siguro nakakulong na ako ngayon. Pero pumayag ka, lumapit ka sa gabing yun at pinagtanggol mo ako sa harap ng mga magulang ko, hindi mo ako iniwan, instead nandoon ka para pigilan si Matheus sa kanyang binabalak. Pinatatag mo pa lalo yung mga bagay na akala ko madadaan lang lahat sa pera. Ipinakita mo sa akin kung gaano kasarap ipaglaban ng isang tao mula sa malinis na paraan.
Hindi na nakapagsalita si Lorenzo. Natahimik na lang ito habang nakatingin kay Sofia pati na rin sa puntod ng kanyang mga magulang. Ilang saglit ay kinuha ni Sofia ang kamay ni Lorenzo. Lorenzo, ano kasi? Alam ko na wala tayong maayos na umpisa, pero yun yung mga pinakamasayang alaala para sa akin. Maniwala ka man sa mga sinasabi ko o hindi, pinakita mo sa akin kung paano magmahal, pinaramdam mo sa akin kung paano mag-alaga. Ikaw lang ang bukod tanging nagparamdam sa akin na hindi lahat ay nadadaan sa pera at dahil doon, wala na akong ibang mahihiling pa ngayong Pasko at gusto ko sabay tayong sasalubong doon ay maging totoong nobyo na kita. Nanlaki naman ang mata ni Lorenzo sa kanyang narinig, hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Sofia. Ilang buwan na rin kasi nang maging maayos ang panliligaw niya kay Sofia, gusto niyang makilala pa ng lubos ang isa't isa. Wait, sinasabi mo bang? Nagtatakang tanong ni Lorenzo at tumango pa ito. Oo, sinasagot na kita, mabilis na sagot ni Sofia sa kanya habang nakangiti ito. Sumigaw naman ng malakas si Lorenzo sa kanyang sarili. Mama, narinig niyo yun hindi ba? Sinasagutan niya ako, bulalas ni Lorenzo habang nagtatalon-talon pa sa tuwa. Si Sofia naman ay hindi mapigilan ang tumawa sa naging reaksyon nito. Totoo, pag-ulit ni Lorenzo. Totoo na. Paninigurado ni Sofia sa kanya. Muli ay mahigpit niya itong niyakap. Merry Christmas, isa-isang bati ng mga magulang ni Sofia kasama na rin ang ilang mga bisita ng mga ito. Nauna nang bumati ang ama ni Sofia dito at pagkatapos ay agad niyang binuksan ang isang mamahaling alak na ilang buwan nilang tinago para lang sa araw na iyon. Lahat sila ay may mga kanya-kanyang alak na hawak. Merry Christmas, sigang bati ng ina ni Sofia sa kanya. Sa lahat na siguro ng mga nagdaang Pasko para kay Lorenzo mula ng pagkabata nito ay ito na siguro ang maituturing niyang isa sa pinakamasayang araw para sa kanya, celebrating Christmas with the person he loves. Ito ang isa sa mga pangarap niya bago naman sumapit ang Pasko ay dinalaw muna ni Sofia ang kanyang kaibigan sa salon para sabihan nung sa kanila na lang magpasko. Malayo ang pamilya ni Maria sa kanya kaya naisipan ni Sofia na isama na lamang ito sa kanilang selebrasyon. Hindi mapigilan ni Maria ang mapaluha dahil sa pagkakaroon ng isang kaibigan na katulad ni Sofia. Merry Christmas, Sofia, bati ni Maria sa kanyang nobya. Pumiti naman si Sofia dito. Merry Christmas din, ganti naman ito. Pagkatapos ay niyakap niya ang nobyo. Gusto mo bang tikman yung salad na ginawa ko? Tanong ni Sofia sa nobyo. Mamaya na siguro, saad nito sabay angat niya sa kanyang pinggan na punong-puno ng laman dahil sa sandok ng magulang ni Sofia. Ikaw, kumain ka na ba? Iling lang ang naisagot ni Sofia dito. Hindi pa, busog pa ako, baka mamaya wala pang 12 ay malaki na ang tiyan ko sa kakalakain, saad niya at sabay naman silang natawa. Guys, ilang saglit ay tumayo naman si Sofia para sa anunsyo na kanyang gustong sabihin. Wala pang segundo na makuha niya ang atensyon ng mga tao. May gusto sana akong sabihin sa inyo. Muli ay tinitigan ni Sofia ang kanyang nobyo. Ano ba yan ha? Tanong ni Maria na nakakapasok lang sa kanilang mansen. Huwag niyong sabihin na magpapakasal na kayong dalawa, biro naman ang kanyang ama na nagpatawa sa kanilang lahat. Mahinhin na tumango na lamang si Sofia dito at sabay na ngumiti. Agad na nanlaki ang mga mata ng kanyang kaibigan na si Maria sa nakita nito kasabay na rin ang kanyang ina at ama na nakangiti pa. Sandali, totoo ba? Paninigurado ng kanyang ina. Nakangiting iniangat naman ni Sofia ang kanyang kanang kamay kung saan suot-suot nitong isang mamahaling singsing na bigay sa kanya ni Lorenzo. Ikakasal na ako, saan ni Sofia? Ang mga tao naman ay nagpalakpakan sa kanila. Napangiti naman ang kanyang mga magulang habang narinig ang isang magandang balita na hatid sa kanila ng kanilang anak. Mabilis na natanggap ng ama ni Sofia si Lorenzo hindi dahil sa yaman ito kung hindi dahil sa pinakita nito sa kanilang anak. Kaya naman itinaas naman ng ama ni Sofia ang hawak-hawak na baso nito. Halik ka na at mag-inuman na para sa bagong kasal, sigaw niya habang ang dalawa naman ay nakangiti sa kanya. Siniko naman ng mahina ni Lorenzo ang kanyang nobya. Okay ka lang ba? Bulong nito sa kanya. Oo naman, masaya at okay lang ako, nakangiting saad ni Sofia sabay humarap ito sa kanya. Pinunasan ni Sofia ang naiwang alak sa gilid ng labi ni Lorenzo, ngumisi ito. You know that my heart is actually happier with you than before. Naging masaya ang Pasko ng dalawa kahit pa sa dami ng problema na kanilang kinaharap hindi pa rin sila nagpasilaw sa yaman o kapangyarihan ng isang tao.
Ngayon naman si Lorenzo ay masaya na naninirahan kasama ang kanyang nobya mula sa bago niyang pagkatao at sa bagong panimula ng kanyang buhay. Wakas.